Yan, di ba, syempre nakilala ka bilang artista. Ngayon ba tuloy-tuloy pa yung mga pagiging artista mo? Ano ba yung kwento? Pwede ba may kwento sa amin? Oo, kuya. Ano kasi, nag-start ako 5 years old, di ba? Oo. Tapos, nung yung alam ng mga tao na nawala ako sa showbiz, ano na ako noon, mga 13, 12, ganyan. Kasi right after nung Itbulaga ako, maging host ako doon, nagtuloy-tuloy naman ako sa iba't ibang network. Pero nung dumating ng punto na medyo nagkaroon kami ng financial downfall, kasi single mom yung airmat ko eh. So, syempre, Hello guys! Welcome back po muli sa aking YouTube channel at isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuti po tayong kalagayan, saan mang sulok ng mundo po tayo naroroon. And bago po tayo magpatuloy, ayan, gusto ko lang pong i-shout out ang ama at founder ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna Vlog, Jack Tapia Matubang at sa lahat po ng Kalingap supporters. So, ayan, for today's video, no, ang mapapanood po natin dito ay isang talambuhay po ng isang dating artista or dating nasa showbiz, okay? At ngayon ay naandun siya sa diet ngayon or nandun kina Kalingap Rab, no? At siya po ay na-interview ni Kalingap Rab, no? Kaya ito po yung mapapanood natin. And gusto ko pong i-share sa inyo kasi alam nyo, nakaka-inspire po talaga yung story po ng kanilang buhay. And dito, malalaman din natin kung bakit naandun siya sa diet or kung bakit naandun siya kina Kalingap Rab ngayon, no? Dito lahat sa video na to is mapapanood natin ang simula kung bakit nagkakilala po sila ni Kalingap Rab, bakit nakarating po siya sa diet, sa anong dahilan po. Kaya panoorin po natin yung video. And for sure, kilala nyo po siya kung nanonood po kayo ng Itbulaga noong araw. Okay? Ayan, isa po siya sa pinakasikat na bata doon. And basta sa lahat sa kabuuan ng video dito nyo makikilala nyo po siya ng lubusan mula nung 5 years old siya na nasa Itbulaga siya hanggang sa nagka-family siya. Ayan, nandito po lahat yung storya ng kanyang buhay. So, ayan, bago po tayo magsimula sa video, ayan, huwag po nating kalimutang mag-like sa ating video. Syempre, paki-share na lang din po. And sa lahat po ng hindi pa po nakapag-subscribe, ayan, pa-subscribe na lang din po. So, ayan, panoorin po natin yung video. Ano guys, may kilala nyo na? Ako bang papasok sa inyo to Kumusta? Hello po, hello din. Ay, lagay ko. yan. Welcome sa Daet, sa Kalingap. Kasama ko pala. Thank you. Ano ba talaga ito kasama? Brother. Thank you. Ano pa? Salamat sa pag-welcome dito sa diet. Yan, team ko yan, simula 2021. Yan, kami naman kasama iba, nadagdag na lang. Importante talaga yan. Stable na team. Pero, Nakita nila yung interview ko with Sir Julius Babaw, kaya doon nila ako nakita ulit. Pero di ko siya sabi ko sa pag-uusap na lang namin para mas yung di ko pa alam yung kwento. Di ko pa alam yung kwento para yun, tamang usap lang. Di naman ako kasi yung content ko di naman talaga yung more on interview na formal. Kaya parang kwentuhan lang, barkada, gano'n. Oo, kita ko nga yung mga... Oo naman, boss. Kita ko nga Baka mag-expect ka, gaya ako pa nila Julius Babaw. Hindi. Actually, kinakabahan nga ako. Sabi ko, kay Sarap. Kasi nakita ko yung mga content mo. Eh. Siyempre, nabibilib din ako yung helping other people. Siyempre, kung ako may means din, gusto ko din sana yung ganun. And being part of ganung klase ng community din. Ang galing ako. Please, Kumusta kayo? the blessings Ikaw, kayo sa kumusta? mga tao. Ayos naman. Kwentuhan lang po kami ngayon ni VJ. Bro, VJ. First time naming magkakita finally. First time niyo ba dito sa Daet? Actually, yes. Sa Bicol? Sa Bicol, nakapag-show na ako before, pero sa Albay. Albay. Ng theater show for Ibong Adar ng Gandimpala. So nabanggit mo na rin yan, di ba, syempre nakilala ka bilang artista. Ngayon ba tuloy-tuloy pa yung mga pagiging artista mo?
Ano ba yung kwento? Pwede ba may kwento sa amin? Oo, kuya. Ano kasi, nag-start ako 5 years old, di ba? Tapos, yung alam ng mga tao na nawala ako sa showbiz, ano na ako noon, mga 13, 12, ganyan. Kasi right after nung Itbulaga ako, maging host ako doon, nagtuloy-tuloy naman ako sa iba't ibang network. Pero nung dumating ng punto na medyo nagkaroon kami ng financial downfall, kasi single mom yung ano ko airmat ko eh. So syempre, nagkaroon siya ng artistang anak. Medyo na-overwhelmed din siya sa kita, sa problema at sa iba-ibang mga technicalities ba. So, yung pera ko na binili niya ng bahay na invalidate. Hindi ko alam kung ano yung nangyari, bata pa ako nun eh. So, napalayas kami dun sa bahay na yun. Nag-downfall ako. Bilang artistang bata, nung panahon Parang na yun. hindi na-handle ng maayos yung finance niya, no? Yes, oo. Pero syempre, ayoko naman na... Manisi. Oo, ayoko na sisiyan. Ayoko na sabihin kay Ermat yun na gano'n yun nangyari. Sa akin na lang, things happen. Na baka may mga... nalito rin siya. May Bakit mga tumigil naloko ka? din sa Ba't tumigil ka sa pag-artista? Nung 13 years old, di ba? ayun nga yun. Nung nagkaroon kami ng financial downfall, syempre, nung panahon kasi na yun, ako yung kumbaga, sabihin natin, Breadwinner. pinakasikat. Sikat. Sa panahon namin na yun. So, yung expectations ng mga tao, iba kumpara sa ibang artista, kumpara sa ibang bata. Tapos, nung nagkaroon ng financial downfall, tuwing pupunta ako sa taping, parang nanlilito ako sa sarili ko. Kasi yung mga kasama ko, well put, di ba, okay sila. Tapos, akong may pangalan, ako yung laging pangit yung gamit, laging Pero yung mga problemado kasama, sa hindi ano. pa masyadong sikat noon. Sila hindi masyadong sikat, pero sila yung may kaya. Kasi syempre, alam naman natin sa showbiz, kapag ka may kaya, mas kaya suportahan yung ganyan. So ako, nawalan ako ng kumpiyansa sa sarili ko. Then, doon din nagsimula na mag-breakout yung pimples ko. Syempre, siguro sa pagbibinata at ano na rin. So, dahil sa showbiz, laging pinupuna yung itsura, laging pinupuna yung estado ng buhay. Nag-theater ako. Okay. So, doon ako nawala sa TV, nag-focus ako sa theater. Umaarte pa din ako. Kumbaga, hindi ko naman iniwan yung pag-arte kasi yun yung talent na binigay sa akin. Galing. Pero upon growing up, trinay ko na rin na lumayo sa showbiz. Nag-call center, nag-business-business ng kung ano-ano. Kumbaga, opportunity, unti-unti na nawawala. Yes. Then, yun. Nawala yung offers. Oo, syempre, dami ng bagong artista. Mas cute, mas pogi, mas ganyan. So, ako, medyo tinanggap ko na rin sa sarili ko nun na hindi na ako, yung celebrity status, hindi na ako artista status. Kaya medyo lumayo na rin ako Pero sa mahirap limelight. tanggapin yun, no? Sa una, mahirap tanggapin yun. Oo, mahirap Time na tanggapin. parang in denial ka pa sa sarili mo na wala ka pa rin. Pero dahil breadwinner type naman yung mindset ko, sa akin okay lang. Ang nagpapahirap yung reaction ng ibang tao. Na parang sobrang grabe yung nangyari sa'yo. Para bang sobrang kinakaawahan ka ng bawat makakaharap mo. Ano nangyari sa'yo? Ba't ka nalaos? Yung mismong ganong word yung sinasabi harap-harap sa'yo. Yun yung mas nakapag-stress sa akin nung panahon na yun. Kasi sa'yo sana okay lang naman. Oo, sa akin okay lang sana. Pero yung input ba na nasa downfall ka na nga, ganun pa yung naririnig mo. Yan. Kaya mas pinili ko na, okay, out tayo sa public, So public yun eye. na, nagtrabaho ka na, alis ka na sa showbiz, tapos ano nangyari sunod? Nakilala mo siya? Ganun. Ano pa yun eh? Dami pa nangyari. Dami pa nangyari. Okay. Kasi right after nung nagkaroon kami ng problema sa bahay, may karelasyon din ako nun na... Okay. Yung doon ako nakitira sa bahay nila. So, parang lulok pride din bilang lalaki na yung partner mo na doon ka nakikitira, ganyan. So, but to cut the story short, di rin kami naging ayos noon kasi dahil din sa financial status. So, mas pinili niya rin sa mas stable na guy, ganyan. So, okay din ako. Naging stable naman ako bago ko makilala si Mrs. Nung nakilala ko si Mrs., ako niyan, depressed, tapos suicidal. Kasi ayoko na mag-artista. Hindi na alam kung saan. Di ba? Para saan yung pagtatrabaho ko, para saan yung pagiging Ginagawa breadwinner mo. ko. Kung hindi rin kami okay ni Ermat nung panahon na yun, parang hindi siya masyadong grateful ba sa kung anong nangyari sa akin. Parang ako pa rin yung nasisisi kung bakit wala na. So, stressed ako. Tapos pinagpalit pa nga ako nung karelasyon ko noon. So, I'm really lost. Wala akong balak na magrelasyon ulit. Wala akong balak na... Nagkaalala kami sa theater. Kasi theater na lang yung pinaka-refuge ko noon eh. Na basta umaarte ako, kumikita ako kahit paano sa pag-arte. Tapos, yung emosyon ko na ilalabas ko dun sa mga show na... Doon mo na nailalabas yung bigat, yung lahat. Tapos yun, biglang pinakilala sa akin ni Lord yung misis ko.
After nun, sabi ko sa kanya, parang hindi ko kayang magrelasyon ng matagal na walang patutunguhan. Sabi ko, magpamilya na tayo. Yeah. Yun nga, magpamilya na tayo para may purpose yung ginagawa ko. Pumayag naman siya, maayos naman. So si baby, planned talaga yan. Kumbaga, ano ko talaga siya, parang siya yung sumagip sa buhay ko na after niya kasi, after niya ipanganak, naging ready ulit ako sa lahat ng trabaho. Diba? Nag-SK ako noon, tapos Nag-SK bumalik ka? ako. Nag-SK ako. Wala akong kaalam-alam sa politika, wala akong kapera-pera, pero tumakbo ako. So, lahat ginawa mo talaga para ma-sustain lang yung mga needs nyo, family. Lahat talaga ginawa and mo. trying to open up opportunities. Kasi nga parang sinaraduhan ako ng showbiz eh. So, kung saan merong iba, basta kikita ng pera at malinis. Medyo nung mga panahon nga na yun, buti. Pasasalamat ko na lang. Di syempre nasa business ka rin. Kuya Rob, merong mga times na parang yayayain ka sa business na hindi na ethical, hindi ano eh. Buti hindi rin ako inihaang mapunta doon. Then, after that, nagkaanak kayo. Then, ano pa yung mga nangyayari sa kwento ng buhay mo? Mahirap ba yung naging start, naging simula ng family mo? O ano yung mga pagsubok na pinagdaan? Yung start, Kuya Rob, ano talaga, saya ko. Kasi nga, nahanap ko yung purpose ko eh. Tapos normal naman si baby pinanganak. Normal siya until 1 year old. So yung full 1 year na yon, focus talaga ako sa pagtatrabaho, para sa kanila, para sa kanya, sobrang drive. Sobrang inspired. Tapos, pandemic yun, SK pa ako noon, ganyan. Biglang, nag-seizure siya eh, nung October. Sabi normal siyang pinanganak. Normal siyang pinanganak, kumpleto lahat ng mga vaccine niya, kumpleto lahat ng mga newborn screening niya, mga ganyan. Tapos walang kahit anong signs na magkakaganyan siya. Bigla lang, nung October, mayroon akong COVID. So, naka-isolate ako dun sa, may maliit ako studio sa bahay para sa mga music ko. Hiwalay ka sa kanila. Oo, hiwalay ako, isolate ako. Tapos, wala sila nung lagnat, wala silang kahit ano, ako lang meron. Bigla na lang nag-seizure si baby. Yun yung first attack niya. Nag-seizure siya, wala siyang lagnat kahit ano. Tapos, dinala namin siya sa ospital. Ako, syempre, nabigla ako dahil nangyari sa akin. Napalabas ako kahit meron akong case noon. So, pagdating ko sa ospital, dahil nga alam nilang may case ako, baga hindi kami na asikaso din talaga ng maayos. So, pinauwi lang kami, binigyan lang siya ng gamot. Nakapangalawang seizure siya noon, dinala namin sa isang ospital, pero pinauwi lang din kami dahil nga dun sa pandemic season. So, after noon, medyo nawala naman yung attacks niya. Kala namin, sabi ng mga doktor is nasa loob lang yung Isang taon siya noon. yan. Oo, 1 year siya. Tapos, Then after 2 months lang, nasa Cavite naman kami noon, mismo, New Year, January 1. Umagang-umaga, pinapadede lang siya ng misis ko. Biglang, hala, gumanon siya. Tapos, nag-seizure na siya. pangalawang seizure. Pangalawang seizure na. Tapos, yun na yung sakay kagad sa sasakyan, dinala kagad sa ospital. Sinaksakan siya ng anti-seizure medication, pero hindi pa rin... Wala siyang lagnat no? Walang lagnat. Hindi pa rin nag-subside yung pagsi-seizures niya. So, after niya mag-seizure, after niyang lagyan ng anti-seizure medication, medyo nag-twitching pa rin siya, nag-subside lang seizure, pero nag-twitching pa rin siya. Then, after nun, nawala siya ng malay. Yun na yung sinabi na na-stroke na siya. Daw sa tagal nung pag-seizure, hindi naman pwedeng saksakan agad ulit. Nawala ng oxygen yung utak. So, ayun, right after nun, nakomatose siya ng 2 days. Tapos, nagstay kami dun sa Dasmariñas Center, the hospital, tapos bago kami malipat sa PCMC. Right after nun, nagbago na yung buhay namin. Kasi, next namin siya nakita kasi pandemic nga nun. So, pagdating sa kanya sa ICU, hindi namin siya pwede makita. Tapos after doon sa COVID ward siya, nasa labas lang kami, nakikibalita. Panahon ng COVID yan, no? Panahon ng COVID. Mas doble yung hirap kasi COVID pa. Tapos nandun lang kami sa area na kasama namin yung mga magulang ng pasyente din. Okay. Nasa isang tent lang kami. Parang mental torture eh. Kasi syempre nandun lang kayo, hindi mo alam nangyayari sa anak mo, tapos biglang papasok yung gwardiya, ibabalita, nawala yung anak ng katabi mo. So, parang Hirap nun. ang hirap. Pero after nun,
mga 1 month, nakalabas siya sa ICU. Doon namin siya unang nakita na after stroke na, yun na, iba na yung itsura niya. Naka-letter C siya, tapos meron na siyang NGT, meron na siyang mga... Siyempre, bilang ama, sobrang hirap nun. Kasi ako may anak na rin ako eh. Oo. Tapos anong una mong nakita siya na ganun, na iba na siya? Nakakadurog. Talagang wala eh. Tumulo na lang yung luha ko, napaiyak na lang ako. Pero nung nakita kong lumalaban siya, nakita kong... Kaya parang sabi ko, siya nga fighting eh. Siya nga, para saan na panghinaan ako. So doon lang din, hanggang ngayon naman, yun yung pinaka-pinangahawakan ko. And I'm thankful lang after, na kami, 5 years na kami, 6 years na, magsi 6 years na kaming nasa ganitong situation. Ang dami nangyari, nilalaban namin ng therapies, nilalaban namin ng mga iba't ibang Ano pa lang process. yung sabi ng doktor sa niya ngayon, sa sitwasyon niya ngayon? Anong sakit na? Bali, meron na siyang cerebral palsy dahil nga merong damage yung utak niya, cause ng stroke. Then, meron siyang epilepsy na yung cause ay kasi ang dami na namin pinagawa eh, yung lumbar, yung iba't ibang klase ng walang mahanap na reason. So pinaka-latest is nagpa-genetic test kami, nagpadala sa ibang bansa ng sample ng ni baby. Merong nakita doon na mutation pero question mark pa siya. Kumbaga kailangan magpa-test pa kaming dalawa ulit ni misis, padala ulit doon bago ma-confirm. Pero pag na-confirm yun, hindi pa rin naman makakapagbigay ng assurance kung anong mangyayaring development sa So, ngayon, talagang rare, sobrang rare nung condition ni baby dahil yung mutation nga daw na yun na nag-cause ng epilepsy is parang iilan lang sa mundo yung Yung may kanyang is... So ano yung mga ginawa niya nung nag-start na nung ganyang sakit niya? Siyempre ikaw, isip ka ng paraan paano gumaling. Tapos kailangan siyempre ng pera, di ba? Kailangan gastos. Anong nangyari sa inyo na ba kayo talagang sobrang nahirapan kayo maghanap ng pagkakakitaan? Nabaon. Kuya Rabe, nung panahon na yon, SK ako. So, meron naman akong income, meron akong monthly. Okay ka naman pala meron noon. akong, Okay oo. naman sana. Pero dahil nung na-hospital siya, lumaki yung bill namin sa hospital, na utang. Tapos lahat nung habang nasa SK ako is sustainability namin napunta. Ba't ano yung mga mga kailangan niya? Bakit kayo na baon sa utang? Ano yung mga... Yung una pa lang na pag-hospital niya, like yung from Dasmariñas, yung unang sa kanya na sinaksakan siya ng medication, dun pa lang sa hospital na una, parang umabot na kami ng 100 plus 200. Tapos, paglipat namin sa PCMC, sa Philippine Children's, dahil tumagal kami ng mga 2 months, 3 months doon, ang laki din ng bill namin. Kasi, umabot sa punto na kailangan siyang tubuhan, kailangan siyang central venous catheter, which is yung diretso sa heart, yung IV. So, mahal yung mga procedures. Tapos, yung gamot, mahal din. Yung therapies niya. Hanggang ngayon talaga tuloy-tuloy pa rin yung... Yes. Kaya ikaw tuloy-tuloy pa rin yung pagsisikap mo na... Pero may tanong ako, nakakausap ba siya o na... Ngayon yung parang ungol-ungol ba, yung ganun lang reactions. Then Hindi siya hindi siya nakakaupo. Yung head control niya wala pa din. Then dati meron kami, hindi pa namin napapaulit kasi medyo mahal din yung sa mata niya na dati na meron siyang cortical blindness, which is nakakakita siya pero hindi na-interpret ng utak niya kung ano yung nakikita niya. Pero parang ngayon medyo nagkaka-eye contact na siya kahit pa paano. So masaya na ako doon, tapos nag-i-smile na siya. Ganon. Pero Ilang taon siya? magsi-7 sa November. Every 2 weeks. Paano siya kumakain? Yung may tube dati na Ngayon? ganyang kahaba, diretso sa tiyan yun. Ngayon, paano siya kumakain? Ngayon, napapakain na namin siya sa mouse.
Pero inano lang din namin yun, kumbaga nirisk lang din namin na kung kaya niya na kaya. Kasi sabi ng mga doktor noon, parang sobrang tagal pa daw na magiging development. Inaano pa nga kami na ililipat sa tiyan yung butas para diretso na yung ano niya. Pero pinag-pray lang namin, tapos kinausap namin siya. Sabi namin, baka kaya mo na. Tapos nagulat yung doctors, kaya niya na ngayon mag-ano. Although nasasamid-samid siya minsan, pero still, laban lang. Na-fulfill niya naman na yung pagiging yung longing ko to be a father. Parang solved na ako sa konsuelo ko sa kanya. Sabi ko ako, hindi dahil sa kanya, hindi ulit ako magkakaroon ng mga projects. Hindi rin ako sisipagin lalo. Parang walang purpose yung buhay mo. Walang purpose yung buhay kung wala sa kanya eh. Kaya, yun, siya talaga yung nagbalik kay Tolitz. Siya yung... So yun din yung tanong ko, paano nabago ni Janela yung dating Tolitz noon? Ano yung pinagkaiba sa Tolitz ngayon? Ayun nga, kasi dati ang daling bumigay na ng Tolitz, ang dali ng sumuko. Kumbaga parang pagod na sa buhay. Nung bago nga kami magkakilala, suicidal ako, tapos kung kanino nagdadasal hindi na sa Diyos, parang ganun. Pero nung dumating si Janela, kahit nung nagkaroon siya ng sakit, I never once questioned yung Panginoon. Kumbaga parang ramdam ko sa sarili ko na may dahilan kung bakit nangyayari. Siguro yun yung binabato niya sa akin energy. Yun yung binabato niya sa akin na purpose talaga. Kasi bilang tao, hindi naman natin control yun eh. Yung emosyon natin, yung kung paano natin tanggapin yung mga bagay-bagay, yung mga pagsubok sa buhay. Like before, kung ngayon ko titignan, ang simple lang pala ng mga naging pagsubok ko din noon. Pero... Kung ikukumpara mo sa pinagdaanan mo ngayon, sabi wala pala yun, no? Oo, pero noon, parang galit na ako sa mundo. Anong-ano na ako sa mundo. Pero kasi wala pala akong purpose noon. Wala akong inspirasyon, wala akong motivation or fulfillment sa puso habang ginagawa ko yung mga bagay na yun. Kaya kahit simple lang yung problema, madali akong bumigay. Pero ngayon, kahit feeling ko, kahit gaano kalaki yung problemang binabato sa amin, dahil meron akong anak na pinangahawakan, kaya ako matibay, kaya ako hindi basta-bastang napapatiklop, parang gano'n. Iba talaga pag may anak na, no? Totoo. Tsaka pagka yung yung gusto natin na may anak. Kasi siyempre, nalulungkot nga ako eh. Na tuwing, siyempre tayo, tinatry natin magpakabuting tatay. Tapos makikita natin sa social media na sana lahat ng tatay, ganyan, sana lahat ng ganyan. Eh, hindi ba ito yung norm? Hindi ba ito, dapat lang na ito yung... Oo nga, dapat yun yung i-normalize. Oo, hindi ito sana. Ito yung dapat. Ito yung dapat. Ito yung normal. Ito yung normal. Totoo yun. Siyempre, ayoko namang tignan na sobrang ganun. Kasi, if may pagkakataon na sana hindi nangyari, pipiliin ko pa rin siguro yun. Pero if yun talaga yung plano ng Panginoon at gawin siyang blessing para sa amin, i-handle ko na lang siya ng kung paano niya rin siguro gusto i-handle. Diba? So, Basta hindi naman sa amin to eh. Hindi sa amin. Ginagamit lang din kami. Diba? Ano pa yung nilook forward mo, pinapangarap mo para kay Janela? Bakit ka nagsisikap? Yung comfortable life lang na siyempre bonus yung gusto namin na maipagamot siya sa ibang bansa eh. Kasi iba talaga yung technology doon, iba yung research doon. Kasi yung mga doktor dito, kahit meron silang gustong gawin pa, contained din sila sa batas natin, sa kung ano lang din yung capacity ng technology meron tayo. So, isa yon yung sa ibang bansa. Pero, for me, yung komportableng buhay niya lang, yung tuloy-tuloy lang na hindi kami naman problema sa gatas niya, sa medicine niya. Pero syempre, di ba? Tuloy yung... Ang hirap mag-alaga. Di ba sumagay sa isip mo na parang papasuko ka ng mag-alaga sa kanya? Mga ganon, parang
ipaalaga mo na lang, parang ganun. Ano yung napag-uusapan? Nagkakaroon ng times na pagod. Pagod? Siyempre. Di ba parang palagi siyang karga, di ba? Palaging karga, palaging kailangan titingnan mo Totoo. siya kung nakaganon ba siya, hindi. Nakatingin ka talaga lagi sa kanya. Nakatingin. Kasi pagka napaganon siya, musubsob sa unan. di ba? Hirap makahinga. Hirap makahinga. Or submit siya ng ganyan, magsuka, hindi mo kaagad ano yon. So, yun, talagang tutok na tutok yung alaga sa kanya. Pero hindi naman sumagi sa isip na yung, ayoko rin kasi na ipaalaga sa iba. Siguro, lolo, lola, okay na yun. Pero sa ibang tao, lalo sa sitwasyon niya, parang ang hirap magkatiwala. Oo. Baka doon pa magkaroon ako Hindi pwedeng sabay kayong mag-work, may isang may iwan sa bahay. Kaya si Mrs. Siya palagi yung... Oo, sabi ko sa kanya, yun, sabi ko, focus ka kay baby. Ako na bahala sa iba, basta focus ka kay baby. Ayun, pero hindi naman, kasi sobrang bait din na bata. Kaya ganyan yung sitwasyon niya, alam mong parang ayaw niyang maging masyadong, burden. Parang nakikinig-kinig lang din siya sa pagka, Pero may improvement naman sa kanya, no? Sa mga therapy. Very niya. little, pero meron. Yes. Na-acknowledge na lang din namin. Nakakabilib kayo, no? Nakakabilib kayo mag-asawa kasi Tsaka yun din yung importante talaga po, yung nakakabilib ang asawa pagiging mo. mag-asawa. Diba? Talagang Give and take yung understanding sa Oo. isa't isa. Hindi talaga pwedeng magsabay na, yung pagod hindi pwedeng sabay. Pag pagod yung isa, pagpahingayin yung isa. kumbaga hindi take pwedeng over yung kayong isa. dalawa lang, kumbaga hindi lang pwedeng kayong dalawa lang yung nasa, yung pag-uusapan kayong dalawa lang, palagi na siyang kasama sa usapan. Yes. Hindi kayo pwedeng mag-away, hindi kayo pwedeng mag-ano. Tsaka mas open yung communication Oo, namin. parang ganun. Na pag-usapan natin Yan. yan. Kasi yun na nga eh, parang ang hirap, yung mga tampo-tampo, parang hirap. Ang hirap, hindi pwede. Parang palagi mo i-consider si Janela eh, di ba? Na, paano siya? Kaya laging Dapat mas usap, maging- communication. Oo, ganyan. Tsaka minsan kasi, siyempre si Mrs. ayoko ring mahirap din kasi yun na ma-burnout yung mga housewife, di ba? Kaya pagka gusto niya sumayaw-sayaw, tapos Ano wala yun? naman ako. Dancer kasi si Dancer Mrs. wow. Nagkakilala kami sa theater, artista ako, dancer siya. Pero nung nagpamilya kami, sabi ko sa kanya, ako na lang magtrabaho. Kung gusto mo sumayaw, for your fun na lang, di ba? Classes, ganyan na lang. TikTok. TikTok yan. Pero wag na yung responsibilidad mo pa. Kasi mahirap yung pagsasayaw, pagka rehearsals, ganyan. Siyempre, di ko sure kung naiintindihan ka ni Janela. Naiintindihan ka ba? Feeling mo? Feeling ko naman, yes. Ano yung message mo sa kanya? Katulad nung lagi ko sinasabi sa kanya, sabi ko naman sa kanya, basta huwag siya masyadong ma-stress sa life, huwag niya masyadong isipin yung sitwasyon niya, si daddy na yung bahala sa lahat ng kailangan, mag-focus lang siya sa pagpapahinga, pagpapagaling, pagiging happy, ayan, tapos kami na yung bahala sa lahat. Tapos, love na love namin siya ni mami niya kahit anong mangyari, every step of the way. Saka, be strong, stronger, di ba? Ayun lang. Kaya lahat ng Kami bahala opportunity sa- talagang ikaw, lahat ng opportunity, ano lang, no? Accept lang na accept. Walang arte. Di ko nga ina-expect na accept mo yung velvet box. Sabi ko dito, tanggapin kaya yan dito. Nag-ano mo na sa akin eh. So yun, natuwa naman ako kasi. Kaya shoutout sa Velvet Box at sa lahat ng mga sumusuporta sa Velvet Yan talaga Box. Thank yung you po. reason kung bakit kami nagkakilala. Yung velvet box talaga. Yes, Velvet Box. May mga nag-ano ba sa'yo, nag-reach out na mga dati mong friends sa showbiz nung napanood mo ano? Wala. Actually, mas marami nag-reach out na mga strangers lang. Oo. Mga people na hindi ko inaasahang Hindi inaasahan. ibigay ng suporta. Talaga, no? Yes. May mga tao talaga, nandyan lang kapag nasa ano ka, taas. Yun, hindi rin naman ako kasi ganong klase ng tao na nag-expect din. So, okay lang sa akin. Okay lang. Walang problema. Pero yun nga, syempre, madalas tinatanong din ng mga ibang tao yan, gustuhin ko mang
protektahan sila or iangat yung ano sila na, ganyan hindi naman yun yung nangyari. Hindi naman yun yung totoo nangyari. Siyempre, may mga naging kaibigan ka, di ba? Pero, anyway, Grateful pa rin ako. grateful pa rin kasi, naging Grateful kasama pa rin niya. ako, naging kasama. Hindi rin naman natin masabi kasi baka meron din silang mga, Yes. nagagastusan. Tsaka, ano na lang din, para kaya yun na lang din yung mindset ko sa sarili ko na kaya hindi ako pala hingi ng tulong, hindi ako pala lapit sa mga tao. Di ka talaga ganun. Kasi, kasi takot ako sa gusto mo rejection. yung- Parang nasasaktan ako pag, lalo na pag yung mga taong inaasahan mong andyan para sa'yo, sabay, hindi ka naman nag-expect ng malaki, Disappointment. sobrang simple lang naman. Pero wala kang marireceive, maski words of man lang, affirmation man lang, wala kang ma-receive. So, wag na lang, di ba? Minsan, yung paglapit mo, may maririnig ka pang something na magpapadown sa'yo. So, wag na lang. Mas okay sa akin Kaya yung stay put na lang. Tsaka ngayon, naniniwala ako na basta gawin lang natin yung sarili nating grind, yung sarili nating may mga taong gagamitin ng Diyos, ng kusa at hindi man sa mga in-expect nating tao pero meron. Like kayo, di ba? Velvet Box, kayo. Mas nauna pa kayong mag-reach out sa amin. And we're very thankful for that na merong mga tao na tinatapik to help other people. Pero kung may YouTube ka, or Facebook, anong account mo? Yun po, follow nyo lang ako sa lahat ng platforms. Yan. BJ Tolitz Forbes. BJ Tolitz. Yeah, sa Facebook, sa Sabi ng Spotify. BJ? Bernard Josel. Bernard Josel. Josel? Joecel. Yun talaga yung tunay kong pangalan. Wala ka ng screen name, no? Tolitz. Tolitz. Hindi ko tunay na pangalan ng Tolitz. Yung Tolitz ay nakuha doon sa commercial ng Tide. Okay. Yung ako, lagi na lang ako. Ako. So dahil naging nga siya, parang household na usap-usapan ng mga panahon na yon. Hanggang ngayon, Tolitz na ako. Tolitz. Layo sa Bernard Josel. Mga kalingap, support niyo po si DJ Tolitz. Thank you. Yung pala, mga kalingap. Kalingap. Ganda, no? From the word Lingap talaga. No? Lingap. Kaya naging kalingap. Kasi dito sa Bicol, grabe ang bagyo dito. Kaya ang dami talaga dito karapat-dapat malingap. Malingap, totoo. Ang daanan to ng bagyo eh. Kaya yung mga bahay dito, daming sira-sira. Buti ngayon. Doon nag-start yung Pabahay Project. Pabahay Project program. Dati, sponsor lang. Hanggang sa kaya na naming kumita sa YouTube. Yung ganun lang dati. Nag-start lang sa YouTube. Sa feeding program. Ganun. Nag-start si Papa. Hanggang sa yun, tuloy-tuloy na tumas. Kumbaga, yung YouTube ko, lumago siya to the point na kaya ko na magsarili na magpabahay. Magpabahay yung sarili. Tapos yun, may mga scholars. Parang ganun. Parang siya eh. Parang yung channel na kwento ng totoong buhay. Totoo. Tsaka nakapag-inspire ka na rin ng maraming katulad na kalingap ngayon. Oo, dami na mga yung iba pupunta pa dito, iba't ibang mula pa sa Mindanao para lang maging Kalingap member, Kalingap vlogger. Nakikipag-collab sila. Yan, tapos yun, pag may 100,000 subscribers na sila, babalik na sila sa lugar nila. Malat lang. Ikaw 28. 28. Nagkagulo na. Kape ka na, sir. Sige po. Nagkakape ka ba? Ano ka ba? O ano? Meron kasi hindi na nagkakape. Mga, ano yun? Acidic. Ano pangalan nga ni Madam? Jane po. Jane. Parang, Yes, parang Tito Boy. Jane, parang mahilig ka sa pink. Opo. Favorite ko blue. Ayun, tinagtawa si Kasi ba dito? Sige, palit tayo. Para... Kinakabahan ako ah. Hindi. Lang, kwento lang. Kahit nga ako. Ayoko din di ako nag-ready ng question. Siguro may mga ready question, no? Wala rin. Nagulat na ako kay Sir Julius eh. Siya ang nagka-camera. Isa lang ang kasama niya. Tapos lang, iPhone. Ang galing. Ang galing ni Sir Julius kasi ang mga niya, in-interview, mga dating artista. Dating artista. Tsaka nakakatulong talaga siya para makakuha ng project. Oo, malaking tulong din. Sa akin na nag-interview pa lang sila, Bernadette. Sembrano? Oo, ganun din. Ang kunti lang nila, Nakakatawa.
Alam ko, ang dami kong kasama. Kasi ito Hindi yan kasi hindi ko kasama, bro. Mga beneficiaries ko yan. Ito, scholar ko. Yung mga mga tinutulungan ko. Kumbaga binigyan ko ng trabaho. Saka ayos yun ba nakapag-train ng Mga inano ko talaga para sa halip na bigyan ko lang. Bigyan na lang ng trabaho para sa amin. pinaka-importante trabaho. Kaya kahit di ko namang talaga kailangan, okay lang sa akin. Kahit tatlo lang kami, dalawa, apat. Kahit di ko namang kailangan, sinasama ko na lang para... Yan, so bye bye ko kay Ate Jane. Ayan, Hello so, po. Ate Jane, kumusta po kayo? Okay lang. Okay lang. naman po. May tanong ko, Ate Jane, bilang isang mother ni Janela, gaano po kahirap ang mag-alaga po ng kagaya niya? Siguro para Hindi- sa akin, hindi mahirap para hindi ako nahirapan. Ever since nung pinagbubuntis ko rin kasi siya, hindi niya rin ako pinahirapan nung nagbubuntis ako sa kanya. Hindi ako yung mga naglihi-lihi, gano'n, nagsuka. Tapos magaang lang po yung pagbubuntis ko sa kanya. Then nung ano po, nilabas na siya. Parang, alam mo yung, ewan, ano din eh, God's grace din na kung ano yung nangyayari. Parang, ito yung binigay ni Lord sa akin, ganon. Tapos, hindi ko rin expect nga na magkakasakit siya ng ganon. Kasi, ang expected ko lang, parang alam mo yung ang saya na namin, kumpleto na, ganon, opo. Pero yun, siguro bibigay talaga ni Lord kung ano yung para sa'yo. And then, ayun, hindi ko siya tinitignan as mahirap kasi ayun yung binigay ni Lord sa akin as a mother. Mas sa halip na, di ba, yung para magtampo ka kay Lord na, Lord, bakit? Di mo na, di sumagi sa isip mo ba? Hindi po. Nung ano lang, nung panahong, di ba, kakalabas lang niya from hospital, iba na siya kumpara sa dati kong baby, parang ganon. Pero ano, pag nakikita ako ng mga normal kids, minsan masakit, pero parang kailangan ko siyang i-overcome na ito na siya ngayon, na ito na yung binigay ni Lord sa akin. And dapat mas maging grateful ako doon. Parang ganun. Kasi pag the more tayo nagkikrave sa isang bagay na hindi naman para sa atin, mas mahihirapan tayo. Kumbaga tinanggap mo. Tinanggap ko na siya. Tapos ayun, hingi lagi ng guidance. Unang ano niya, seizure niya, and then yung mga sumunod. Ano yung naramdaman mo sobrang hirap talaga? Kasi bilang nanay, may sakit lang, may lagnat nga lang, di ba? Kahit ako, bilang tatay. Siyempre, Actually, sa aming dalawa kasi parang ako yung pinaka mas malakas yung loob. Ay, ganun? Nung time na yun na nangingitim na kasi siya nun eh. Tapos sabi ko, ano natin, CPR natin, yung mga ganong sitwasyon na Tapos kahit hindi hindi siya- naman tama yung gawin yun. Ang inisip ko lang, bigyan siya ng hangin nung panahon na yun kasi itim na talaga yung labi niya. Sabi, hindi nyo agad dinala sa ospital. Habang tumatawag po ng tumatawag. tricycle, parang lahat talaga ginagawa agad namin na ano yung pwedeng para bumalik siya noon kasi nawawala na siya sa ng malay bago namin madala sa hospital. Mas ano pala si brother. Opo, maano siya, malambot ang puso niya kay baby. Lalo na pag, yan, kunwari sa mga injections, tinubuhan, lumabas siya noon. Para akong mawawala sa bait. Sabi mo nung tinutubuhan na siya eh. Pero Puro nga ako, lang dito, yung sa swero nga lang, di ba? Ano lang. pero ako kasi gusto ko ma-experience ng mata ko kung paano ginawa sa kanya. Ganun daw talaga pag nanay. Hindi talaga iiwan yung yung anak. Kaya parang kumbaga kahit nagkaganyan sa Ate Jane, talagang wala na sa yung hirap. Wala Di na ka po. nahihirapan. Kasi siya nga po, nilaban niya yung buhay niya eh. Bakit ako magrereklamo? Parang ganun po yung thinking ko palagi. So Ate Jane, kung may message ka para kay Hello? ano yun? Sa message na iyak. Sa kanya. Pagaling ka lang, gagawin namin lahat para mabigay sa'yo lahat ng kailangan mo habang nandito tayo sa mundong binigay ni Lord. And ayun, pinagpipray lang na ilayo tayo palagi sa mga kapahamakan, mga negative energy sa paligid, ganun. And ayun, may tiwala naman kami kay daddy niya. Siguro yung maging lang siya, stable na ulit. Yung wala na po siyang seizures. Ayun lang po ang Kasi seizures po ba siya madalas? Ngayon medyo may mga withdrawals pa rin po.
Ate June, kay Tolid, sir, yung message mo sa kanya. Kasi nabanggit mo rin sa amin na talaga yung yun. Palagi siya umubo. Susunod na. Kasi ngayon medyo meron siyang lemon. Okay. Message ko lang, thank you. And ayun, gaya ng palagi kong sinasabi sa'yo na hindi ka man maintindihan ng lahat, maintindihan pa rin kita. Dito pa rin ako. Kaya natin to. That's my boy. Thank you, bro, Ate Jane, sa Thank you rin po sa Stories. pag-welcome sa amin. Marami makakapanood at syempre na-inspired na naman sa kwento nyo na pinakita nyo talaga kung paano maging tunay talaga na magulang sa mga kasi di lahat kumbaga siguro kung sa iba mahirap talaga, di lahat kakayanin ng ganung pagsubok gaya ng mga kwento mo, di ba? Halong pagsubok, sunod-sunod, dumaan ka sa depression. Pero simula nung dumating si Janela, nabago yung lahat. Kaya nakaka-inspired lang po. Saka nakita ko sa'yo napaka-positive nyo. Positive ng aura nyo. We try to... Siya nga, positive ng aura nyo na kahit, yun, siyempre, di ba? Sa kalagayan, sitwasyon. Pero yung mukha niya positive, yun pa rin. Yun yung nakakatuwa. Kasi marami na akong nakausap o umarap na ako sa ibang tao. Yung unang pa lang, negative na agad. Ganun. Pero kayo, positive. Ano yung... Kasi, ganito na nga yung sitwasyon namin. Mahirap. Input namin. So, hanggat maaari, ayaw namin ng negative na energy. Ayaw din namin. Kumbaga, pag may mga taong negative, pagdadasal na lang namin sila. Pero hindi na siguro para i-welcome namin sa circle namin pagka may negative energy. So, anong message nyo na lang last na sa mga manonood, sa mga kapanood ng stories nyo mag-asawa, yung pamilya? Ano yung pwede mong ma-share sa mga viewers natin na nakakaranas din ng ganyang pagsubok kagaya nyo or ibang pagsubok pero yun, nangihina, papasuko na. Anong gusto mong sabihin sa Yan. First of all, maraming salamat kay Kalingap Rab kasi syempre yung mga ganitong klase ng pagkakataon, nagpapalakas din ang loob namin to. Isa to sa mga nagbibigay din ng power sa amin, ng drive para magpatuloy at mas maging matibay pa. Sa mga nandyan, nanonood po, nagiging kumbaga inspired sa mga istoryang kinukwento namin mula sa mga iba pang interview, sa mga nakafollow din sa amin at sa mga ngayon lang din po nakapanood, nakapakinig sa aming storya. Maraming salamat kasi kahit papaano yung istoryang meron kami na-appreciate nyo, nakakapagbigay sa inyo ng inspirasyon, nakakapagpagaan ng inyong mga damdamin at syempre maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa amin in prayers, the moral support, syempre yung mga financial and in-kind support din. Maraming salamat dahil sumusurvive kami dahil din doon. And sa mga may pinagdadaanan na katulad namin, gusto lang din naming i-share yung positivity, yung pagpapala ng Panginoon na hindi ibibigay sa atin to kung hindi natin kaya. Nahihirapan man tayo, pero merong greater purpose in life kung bakit binibigay sa atin to at merong mission na gustong ipa-accomplish sa atin kung bakit sa atin ibinigay to. So, tatagal lang natin, hanapin natin yung mensaheng gustong iparating sa atin kung bakit natin dinadanas yung mga bagay-bagay. Lagi tayong manalangin dahil hindi natin kaya ng tayo lang, kahit gaano man tayo katatag, gaano tayo katibay, kailangan natin ng panalangin, kailangan natin ng refuge pagka masyado nang mabigat yung damdamin natin at hindi natin kaya ng tayo lang. So, be positive, be faithful,
pwede po kayong humingi sa amin ng konting words. Nandyan lang naman sa social media. Yun lang ang kaya namin ibigay po sa inyo. Yung pagpapalakas lang din ng loob. Yung pusong meron lang din kami ang kaya namin maibigay sa inyo. Pero yun, nandito kami. Hindi pa naman concluded ang aming buhay dahil tuloy-tuloy pa rin kaming lalaban. Tuloy-tuloy pa rin ang aming storya. At kung gusto nyo pong masubaybayan, nandito lang naman kami sa social media. Tuloy-tuloy naming isi-share ang aming storya para mas marami pa tayong matouch na mga buhay din. At maraming salamat sa lahat ng pagmamahal at sa suporta ninyo. Yes! Yes, ay. Kaya palang pwede mag-host eh. Oo, pag gusto nyo po ng hosting, PM lang po kayo sa akin. So, ayan po guys, no? Napanood natin sa video kung bakit nagkakilala sina Kalinga Prab at saka si BG Tulits, no? And nalaman din natin kung bakit nga po nandun siya sa Bicol ngayon or nasa diet ngayon is dahil po siya ay in-invite or siya po ay binigyan ng offer sa Velvet Box na magiging ambassador po siya doon. And ayan, pumunta naman po siya, inaccept niya naman po kung ano yung offer ni Kalinga Prab dahil nga tulad ng sinabi niya, lahat ng pwede niyang gawin para magkaroon po siya ng kita or trabaho is talagang tinatry niya po. Talagang gumagawa siya ng paraan para mairaos niya po yung kanilang pamumuhay kasi iba na talaga yung buhay niya ngayon kaysa noon kasi wala na po siya sa showbiz, lumayo na po siya and ayan sa dinami-dami po ng mga na-try niya or pinasukan niya is parang hindi naging successful, no? Kaya gusto rin po nilang magkaroon ng stable na pagkakakitaan kasi ganun nga po yung kalagayan ng kanilang anak. Kung nakita nyo at narinig nyo din po kung ano yung story ng kanyang baby, no? Kaya sobrang mahirap po yung pinagdadaanan ni BG Tulits ngayon. Pero yun nga yung sinabi niya na talagang hindi siya sumuko. Although before, nung wala pa siyang anak, wala pa siyang family, is nagkakaroon na po siya ng suicidal thoughts, no? Na yung talagang pinanghihinaan na po siya ng loob. Pero nung nagkaroon na po siya ng baby, nagkaroon na siya ng anak, is ayan nga, sabi niya na mas parang lumakas yung kanyang loob para magpursige pa. Kaya kahit na ano na is talagang ginagrab niya, basta may opportunity, ginagrab niya po yan, syempre para po sa kanilang anak at syempre para sa kanyang family. So, ayan nga po yung story po ni BG Tulits, no? At napakaliwanag and ayan nga, hindi talaga siya naging successful sa showbiz. Kaya ito na yung kalagayan ng buhay niya. Although, hindi naman siya yung as in na mahirap. Pero at least siya po ay lumalaban. Talagang napaka-positibo po yung ano nilang mag-asawa. Kasi kahit ganun na nabaon na sila sa utang or talagang nasa baba na po sila ay hindi pa rin sila sumusuko and yung faith nila kay God is talagang naandyan. Napakatibay yung faith nila kay God. And sobrang napaka-positibo nilang dalawa, no? At ayan, talagang nakaka-inspire nga naman po yung istorya ng buhay nila kasi kahit sa dami nilang napagdaanan na mga pagsubok, no? Kung saan-saan na lang sila kung saan-saan na lang, kung ano na lang yung pinapasukan niyang work para lang magkaroon po siya ng kita, no? Kaya napakaganda po sa kanila kasi kahit ganun kahirap is talagang lumaban sila. And ayan po, abangan pa po natin ang mga iba pa pong kaganapan sa buhay ni BG Tulits ngayon.
na siya po ay nasa velvet box. Ayan, support din po natin ang kanyang mga social media accounts, mapa YouTube yan, mapa Facebook, at syempre, sama din po natin yung kanyang anak sa ating prayer na sana ay gumaling na rin po siya. And ayan, na sana ay magiging successful na rin ang kanilang napasukang trabaho ngayon para po masustentuhan nila ang pangangailangan ng kanilang anak, kasi yung anak nila is talagang marami po siyang magagastos dyan kasi ganun nga po yung kalagayan niya. Baby pa siya, bata pa po. Ganun na po yung nangyari sa kanya. So ayan, maraming salamat po, and abangan na lang po natin ang more updates para kay BG Tulits kung ano na yung magiging buhay niya ngayon na nasa velvet box po siya. And yun nga, siya po ay pinatira ni Kalinga Prab doon sa kanilang transient kasi meron naman pong transient sina Kalinga Prab doon. Kaya doon po muna sila tumira para hindi po sila magbabayad ng kanilang matitirhan. And ayan po, sa ngayon naka-stay po sila doon, and I think nag-first live na rin po siya. Nag-first live selling na rin po siya. And yan po, maraming salamat po. Bye-bye and God bless.